So yun, good morning sa inyong lahat. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. So ano ngayon, January 24, 2024. Open lang tayo ng company. So dalawang araw na pa lang, dire-diretso nag-i-snow. Makita nyo, grabe na dito. Ito yung likod ng company, yung binubuksan natin tuwing umaga. Hanggang bukas, hanggang mamaya pa to. So hindi natin alam kung dire-diretso pa. Pero sabi naman sa weather, no, hanggang Wednesday. Wednesday na ngayon. Bukas i-stop na yan. Sana. Kasi ang hirap magtrabaho pag may snow. Lamig. Ito yung ginagawa natin. Usual na ginagawa. Open natin yung company. Mga ilaw, panel. Masarap lang dito sa Korea, no? Ba't ibang season talaga yung mararanasan? Be, tingnan nyo yung likod. Sarap po. So may mga ganito, may mga patibok. Grabe. Sarap. Ayokong dumaan doon, madalas doon eh. Grabe, puting puti. Makikita nyo. Solid. Diba? Kapal oh. Grabe. Solid. Pag mga first time kayo maka-experience ng snow, talaga masaya. Kasi walang ganito sa Pilipinas eh. Hindi natin na-experience to sa Pinas, diba? Saya, sarap. Pagka lagi mo siya makikita, wow, ma-miss ka. Pero once na nagtatrabaho nga, ang lamig, grabe. Pero masarap yung snow. Ano lang talaga siya, pag sobrang lamig na, para kang nagreklamo, lamig, gano'n. Pero ang sarap sa mata ng snow. Sarap pag di ka nagtatrabaho. Grabe oh. Yung mga puno para na siyang kumapal dahil sa snow. Tas ngayon patuloy pa rin nag-snow. Dire-diretso pa rin siya. Pero yung kalangitan, nakikita na natin yung ano, yung langit, hindi na siya nababalutan ng makapal na pag. Kumbaga, sana patapos na yung snow. Hirap din kasi pag snow talaga, may sipon ka. Tapos ang lamig nga, sama ng pakiramdam mo. Ang ganda ng ilalakaran natin, oh, nakalubog na yung paa natin. Tapos yan, mamaya hawiin natin yan. Buti nga ganyan na lang, na hindi na ganun kapal kahapon talaga. Ang lakas ng hangin, tapos ang kapal ng snow, talagang dire-diretso. Yung pwesto ko nga doon, yung loob nagkaka-snow na. So ito yung talagang maganda, na ito din yung nakakapagpamotivate sa atin na magpunta sa mga bansa na gusto natin. Kasi gusto natin ma-experience yung ganito, snow. Ako din, isa rin to eh. Gusto ko ma-experience yung snow. Kahit nung unang dating ko dito sa Korea, excited ako sa snow. Siyempre, ito yung isang sa phenomenon, isa sa season na kahit nung bata tayo, gustong gusto natin ma-experience. Kasi napapanood natin sa TV, nakikita natin na ay masaya, malamig. Kasi ibang iba eh, walang ganito sa Pinas eh. Kaya isa to sa mga pangarap natin nung bata tayo na parang gusto natin mangyari, matupad. So yun, sa pamamagitan ng pag-abroad, pagpunta sa mga bansang may snow, di ba? Matutupad yun, na-experience natin habang nagtatrabaho. Di ba? Libre lang natin siyang na-experience kasi dito tayo nagtatrabaho. Ayun yung maganda dun. Grabe, yung kotse ni Isanim. Kotse ng director namin, no. Wala na. Nabalutan na. Pati tong truck. Grabe yung mga bike, oh. Diba? Solid. Ito pa. Ito, dito maganda magpicture. Picture tayo dito. Grabe, yung ganda ng ano namin. Diba? Ng kubo. Wow, solid. Magpicture tayo dyan. Let's go. Ganda, solid. So yun, let's go. Tayo na't magtrabaho. Maghahawi tayo ng snow. Siyempre, inom lang muna tayo nito. Parang Yakult sa kanila.
Sarap. Yan si Kuya Kevin, may baon na ng mga apoy. Sige lang. Ayun ang kalaban natin, yung snow. Pero sa umaga lang naman. Tsaka saglit mo lang rin gagawin yan. Siguro 15 minutes na hawi. Tapos trabaho na. So, kunin lang natin yung pangkalaykay natin. So yun, sa mga gusto nga pala magtrabaho dito sa South Korea. At nagbabala kayo na magtrabaho abroad. At isa yung South Korea sa napipili nyo. So, para sa akin, maganda talaga dito. Solid sa South Korea. Number 1 kasi yung salary, yung sahod natin na basic dito, di ba? Ang laki na. Tapos kada taon lumalaki pa. Ang sahod na namin dito nasa 88 kada buwan. Basic lang yun, walang pasok ng Sabado Linggo, wala ring OT. Isipin mo yun. So yun lang, share ko lang. Alam niyo kung bakit maganda magtrabaho dito sa South Korea. Siyempre, malaking sahod. Tsaka number 1, makakaipon ka talaga eh. Tapos, in 1 year or ilang buwan pa lang na pagtatrabaho, makikita nyo na yung pinaghirapan nyo. Kasi, compare natin sa ibang bansa, na ang sahod is, siguro mga 40,000, 50,000. Eh dito doble, di ba? Basic lang yun ha. So, worth it yung pagtatrabaho mo. Worth it talaga. Ayun na lang gawin mong motivation eh. Sabi mo, dito times 4 ka lagi. Times 4 lagi yung kikitain mo. Kung sumasahod ka ng 20 sa Pinas, dito times 4. Tapos dito wala pang OT. Kung basic ha, kung basic lang pag-uusapan. Pero kung may OT ka pa, grabe di ba? Grabe yung kikitain mong pera dito. Kaya dito sa Korea, kahit ito yung mga ginagawa namin, trabaho, all goods lang. Kasi yung kapalit na pera na ito, paldo-paldo. Kumbaga, nagtatrabaho ka na lang din. Doon ka na sa trabaho kikita ka ng malaki, di ba? Gamitin natin yung mga utak natin. Hanggat may pagkakataon, number 1, hanggat bata pa tayo, hanggat kaya pa nating magtrabaho. Kasi, kaysa may isip natin na magtrabaho, pag late na, lalo din sa Korea, 18 to 38 years old lang ang pwede. So, pagka late mo na na-realize yung pag-abroad, kunyari mga 40 ka na, hindi ka na pwede dito sa Korea. Siguro sa ibang bansa, sa Canada, ganun. Pwede. Pero kung gusto mo dito sa Korea, dapat maaga pa lang ma-realize mo na oo nga no, pipili na lang din ako ng pagtatrabuhan, ba't di pa sa abroad o sa Korea. Same lang, malaki pa sahod. Kasi lahat naman na nag-abroad ayun yung tinitingnan, yung sahod. Yung iba kasi gusto nila makapag-abroad lang, makaalis lang agad. Ganun yung mindset ng iba, na gusto ko madaling makaalis, basta makapag-abroad lang. Pero pag nasa abroad na, iba nagsisisi na, dapat pala doon na lang. Kasi yung kikitain nila sa abroad, minsan wala pang 30,000. Wala pang ano, yung mataas lang ang konti sa Pilipinas, tapos sa kanila pa lahat. Parang hindi lang sila nag-abroad. Kaya yung iba, sinasabi nila, parang hindi ako nag-abroad, babalik na lang ako ng Pinas. Pero depende pa rin yan sa trabahong pinasukan mo, or yung skills na meron ka. Pero ikaw, kung wala ka lahat, walang experience, walang ano ba yan, walang experience sa trabaho, may tato, mga ganun, pwede ka dito sa Korea. Kailangan mo lang talagang mag-aaral ng Korean language at ipasa yung exam. So yun lang, nasa Pilipinas ka, yun lang, puro yun lang muna gawin mo. Kahit habang nagtatrabaho, pwede naman, pwede niyong pagsabayin yan ng paunti-unti. Mabilis lang ang panahon.
Diba? Ako nga mag-iisang taon na ako dito eh. Hindi ko pa rin, maisip eh. Recommended talaga tong South Korea. Kahit sa mga kaibigan ko, sa lahat. Kasi makikita nyo naman eh. Walang nag-South Korea na na hindi nakapundar. Kasi kahit magastos ka dito, kasi malaki yung sahod mo dito, kahit magastos ka, makakaipon at makakaipon ka. Kaya kami dito, di ba? Pag walang pasok Sabado Linggo, gala sa Seoul, gano'n. Kita-kita. Kasi may extra kami pera pang gala. Hindi kagaya sa iba na minsan na makagala kasi talagang maliit yung sahod. At sakto lang sa kanila yung sahod. Dito, kahit tuwing Sabado ka gumala. Pero pag may mga binabayaran ka na sa Pinas, na may mga pinupundar ka na, syempre bawas na kasi syempre may pinagkakagastusan ka na. Pero pag wala or gusto mo pang ma-explore yung Korea, gala. Ako, ganun ako nung una ako dito. Pero gusto ko makita yung ganda ng Korea. At gusto natin ma-experience dahil saglit lang naman tayo dito magtatrabaho. Yung 5 taon, mabilis lang yun. Magugulat tayo, nasa Pilipinas na tayo. Diba? Kaya ikaw, kung nag-aaral ka ngayon, magugulat ka, nandito ka na rin. Ano lang naman yan. Dapat mag-decide ka na. Hindi yung pabago-bago. Decide ka na. Aral ako, mag-aaral ka. Sumubok ka. Diba? Gusto mo mabago yung buhay mo. Gusto mo mabago yung takbo ng buhay mo. Marami ka pang pangarap na gustong tuparin para sa itong South Korea. Meron, may experience mo yung mga gantong season na masarap sa una. Ito lang naman snow. Pero lahat ng seasons dito maganda. Snow tsaka summer pala. Hindi. Kasi sobrang lamig, sobrang init. Maganda dito sa South Korea. Talagang makakaipon ka. Tsaka taon-taon lumalaki yung sahod. Ngayon taon, nadagdagan na naman yung sahod namin ng 2,000. 2,200. Diba? So, ito yung trabaho natin. Maghagis ng pampatunaw ng snow. Yung snow pero pinagpapawisan ka. Yung mga aso. Si Potpot to. 3 sila. Ngayon ko lang ulit nakita yan Hi! Last dito. Ganda kasi ito, tinutuno niya talaga yung snow. So, peram. Ang ganda tingnan pagka nahawi na siya. Bigat. Ay, go. Pagka hininto mo kasi yan, magiging yelo siya. Mahirap na yun, hindi na siya matulak. Kaya, yun naging yelo na ilalim. Maganda kasi may daanan dito. Yan yung ginawa natin.
So yun, may nag-comment nga pala sa akin kung hindi ba mahirap kasama o katrabaho yung mga Koreans. Kasi yung iba kinakabahan na baka pag nandito na sila, hindi daw nila maintindihan yung inuutos. May maaabutan ka naman Pilipino dito. Kasi number one, kaya ka na-hire sa company na yun kasi magaling yung Pilipino na yun. Dito kasi sa Korea, kunyari may Pilipino doon, tapos na-hire ka. Ibig sabihin mapagkakatiwalaan yung Pilipino na yun. Or magaling yung, kaya nagkuha ulit ng ibang Pilipino. Kasi doon sa company nila Kuya Jay, dati may mga Bangladesh, tapos konti lang silang Pilipino. So yung mga Bangladesh tamad. Yung mga Bangladesh tinanggal, tapos ang pinalit mga Pilipino kasi yung mga Pilipino magkakatiwalaan sa trabaho. So may maaabutan ka talaga ng mga Pilipino sa company. So yun, siyempre alam naman nila na bago ka lang dito, i-guide ka ng mga yan. At number one ang kakausapin ng mga Korean, yung mga nauna sa'yo na Pilipino. Bago lang tayo dito at nag-aaral pa lang tayo ng makikipag-communicate sa kanila. Hindi naman kasi porket nag-aaral ka ng Korean language ay maintindihan mo na sila. Yung pag-aaral lang ng Korean language para na mapasa yung exam at may konting knowledge ka sa kanila, sa culture nila, sa pagtatrabaho dito, para pagdating dito may alam ka na, hindi ka nangangapa. So yung pakikipag-usap naman, unti-unti na lang yung natutunan. Kahit ako matagal na ako dito, kahit si Kuya Kevin, hindi naman ganun karamihan yung alam namin. Naiintindihan namin sila. May iba kami naiintindihan, meron namang hindi. Pero naiintindihan namin, para bang yun, parang ganun. Minsan may naiintindihan kami ng salita na sinasabi nga ni Kuya Kevin, basta intindihin mo yung gusto nilang sabihin. So yun. Minsan naman pag-uutusan ka nila, i-instruct nila sa'yo, o gawin mo to. Makikita mo naman makikita mo sa galaw nila, sa galaw ng katawan nila, na yun yung pinapagawa sa'yo. Kaya huwag kayong kabahan. Kapag nandito na kayo, unti-unti nyo na matututunan yan. Ako nga yung mga natutunan ko ng Korean language, nakalimutan ko pagdating dito, yung konti lang alam ko. So yun lang, no, tinignan ko kanina yung date, ano na pala, magpe-February na pala. So mag-iisang taon na tayo dito sa Korea kasi February 14 ako dumating dito. Grabe, ang bilis ng panahon. Ang dami ko nang na-experience dito sa South Korea na kung hindi ako nagpunta dito or hindi ko tinry or sumubok na magtrabaho dito, hindi ko siya ma-experience. So bali, isa yun sa pagsisisihan ko pagtanda ko kung hindi ko na-experience to. So yun, kaya ako yan, video, dinodocument ko yung sarili ko na ngayon bata pa ako. Medyo matanda na bata. Sakto lang na yan, nagtatrabaho tayo ngayon dito sa ibang bansa. Siyempre para makaipon at para unti-unting matupad yung mga pangarap natin. So yun lang, ito yung kwento ng buhay ko na babalikan ko to pagka successful na ako. Yan hindi, may kanya-kanya naman tayong kanya-kanya naman tayong definition ng pagiging successful, di ba? Sa akin hindi naman sobrang yaman. So sakto lang. Dahil matupad ko lang yung mga pangarap ko at pangarap ko sa pamilya ko, yun. At malibot yung Pilipinas talaga, nakamotor. So ang tumatakbo nga sa isip ko ngayon, gusto kong talagang bumili ng motor dito sa South Korea. Pero siguro sa mga pangalawang contract na, gusto kong libutin yung Korea. Isa yun sa idadagdag kong pangarap ko, na gusto kong libutin yung Korea ng nakamotor. So yun, kanina search ako ng motor dito sa South Korea. Nainggit ako na may mga nakamotor din dito na ibang lahi. Kasi na-inspired ako kay sa kaibigan ko na si Albert. Yan, na nasa Taiwan. Kasi na-chat ko siya nung nakaraan. Sabi niya, pre, magmumotor kami, magta-Taiwan loop daw sila. Kasi may motor siya dun sa Taiwan. So sabi ko, grabe, nainggit ako. Kasi ayun yung gusto ko magmumotor. Isa yun sa talagang gusto kong gawin. Ayun yung gagawin ko na hindi ako magsasawa pagmumotor. Kaya ako, sabi ko, gusto ko magkamotor dito sa Korea at mapuntahan yung magagandang lugar dito gamit yung motor. Yun, papakita ko sa inyo at gagawa ko ng magagandang memories gamit yung motor. Pero matagal pa yun, alam ko matagal pa mangyayari, siguro 2 years, 3 years. Pero ngayon pa lang, syempre dapat pinaplano na
Parang yung pagko-Korea natin, di ba? Ikaw, ngayon, iniisip mo na gusto mong mag-Korea. Ngayon pa lang, pinaplano na yan. Para next 2 years, second year, di ba? Gulat kaya kasi gano'n naman eh. Pag nagpaplano ka ng gusto mong gawin sa buhay mo, maaga pa lang pinaplano mo na. Kaya ako yun. Sana mangyari. Malibot ko tong Korea ng nakamotor. Kahit hindi naman buong Korea. Makapagmotor lang ako sa Korea. Parang ngayon na isa sa mga achievement, malaking achievement na magagawa ko yun sa buhay ko. Kasi yung Pilipinas, malilibot ko yun. Yung Pilipinas, yan, tataga ako sa bato, malilibot ko ang Pilipinas na nakamotor. Yan, so yun sa pangarap ko talaga. Pero yung wildest dream, yan, malibot yung Korea ng nakamotor. Isa yun sa parang imposible. Kasi yung motor parang dito, parang delikado. Pero kukuha naman tayo ng lisensya at bibili tayo ng motor natin dito. So yun, sana matupad. At kayo din yung nanonood sa akin, sana matupad din yung pangarap nyo na makapunta dito. Yan, magkita-kita tayo dito. Kasi gano'n naman di ba? Basta desisyonan nyo lang, mag-desisyon lang kayo para sa sarili nyo at isipin nyo kung ano yung makakapagpabago sa buhay nyo. Kung ito ba yung pagko-Korea or yung ginagawa nyo ngayon, di ba? Basta baguhin nyo yung isip nyo. Ganun lang yun. Kasi pag nandito na kayo, yan, para sa ano nyo to para sa pangarap nyo to para sa inyo to, para sa sarili nyo itong ginagawa nyo. Kaya yun, ang sarap lang mangarap. Kahit ako ngayon, nandito na ako sa Korea, nangangarap pa rin ako. Kumbaga sa akin, nandito ako sa Korea, stepping stone lang to sa mga pangarap ko na mga matutupad pa. Matutupad no? Pero nadidik mo na na tutuparin ko pa. Kasi syempre, yung trabaho dito, hindi naman natin gustong gawin to, ang magtrabaho dito. Ang gusto lang natin yung kita, yung pera. Pero yun yung paraan para makapag-ipon tayo, para mas matupad pa natin yung mga pangarap natin in the future. So ako, yan, nasa proseso kasi tayo. Excited lang ako na mangyari pa yung mga pangarap ko sa pamamagitan ng pagtatrabaho dito sa South Korea. Kaya basta, ang sarap mangarap. Once na nangangarap kayo, sarap, sobra. Lalo natutupad na siya unti-unti. Sarap. At ako ngayon, mamaya mangangarap na naman ako. Kung ano pa yung mga gusto kong gawin sa buhay ko. Yun lang, huwag niyong limitahan yung sarili niyong mangarap. Mangarap kayo, taasan niyo yung pangarap niyo. Ganun lang. Wala kayong magpapalimita. Taasan niyo yung pangarap niyo, walang imposible. Lahat ng kaya mong isipin, magagawa yan. So yun, magsasarado lang kami ng company. Hanggang dito na lang yung vlog natin. See you next vlog. Bye.